Ang topic natin ngayon sa video na ito, gaano karami ang feeds sa baboy na kinakain ng bulati. Aalamin po natin yan pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Ngayon guys, bago tayo magpatuloy, disclaimer po muna tayo. Ang ibang idea na ibabahagi ko sa inyo ngayon dito sa video na ito ay base lamang po sa ginawa kong pagsaliksik para po patuloy na sigurado ang ating malalaman dito sa video na ito at para hindi rin po mapapahamak ang ating mga alagang baboy kung tama ang pagpurga natin sa kanila. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, kindly subscribe now at click the bell ring yung all para updated ka po sa mga new uploads ni Dodong dito po sa aking channel. At pakilike mo na rin po ang video na ito para sa algorithm. Maraming salamat po. Sa mga expert pala dyan, mabuhay po kayo. Unang tanong ni kabayang Venus Kabling. Sabi niya, Kuya Dodong, first time ko po kasi mag-alaga ng baboy. Tanong ko lang po sana kuya, kung kada change po ba ng feeds, dapat po ba silang purgahin? Salamat sa pagsagot Kuya Dodong. Beginners, ang sagot na nagmula po sa research ay opo, kailangan po talagang purgahin ang baboy sa bawat magpapalit tayo ng stage ng feeds ayon po or angkop sa kanilang edad. Required or advised po yan talaga sa atin ng eksperto bilang nag-alaga po tayo ng baboy. Pangalawang tanong po, ano po Kuya Dodong ang pakay o ang purpose nito kung bakit kailangang purgahin natin ang ating mga alagang baboy? Ang sagot po dyan muli ay galing sa eksperto na para maalis ang mga bulati na siya ay isa ring dahilan sa mabagal o matagal na paglaki sa atin pong baboy. Alam niyo po viewers, ayon po sa pagsaliksik, ang internal parasites ng baboy gaya ng lungworms, threadworms, kidney worms, roundworms, nodular worms at iba pang intestinal worms, sila po ay tumutulong sa pagkain ng feeds na dapat po sana sa baboy lamang. 10% na timbang ng baboy natin ay nawawala dahil po sa parasites na nasa loob ng kanilang katawan at 11 to 16% naman daw ang nakakain ng parasites na para sana po sa baboy. So ang ibig pong sabihin nito mga kababayan, sa salaysay na ito, maganda po talaga na regular po nating gawin ang purgahin ang atin pong mga baboy. Anumang brand ng pamurga para sa baboy ay pwede mong gamitin dahil yan ay ginawa po ng mga eksperto na puksain ang mga bulati na yan sa katawan ng baboy. Kung tayo ay nagpurga sa baboy, nag-i-improve daw ang daily gain o ang bigat sa timbang ng baboy at mas kumukunti po ang kain ng baboy dahil nga sa rason na walang bulati na tumutulong sa pagkain ng feeds para sa baboy. Guys, ulitin ko po ha, beginners ha ito. Kung tayo daw po ay nagpurga sa baboy, nag-improve ang daily gain o ang bigat sa timbang ng baboy at mas kumukunti ang kain ng baboy dahil nga sa rason na walang bulati na tumutulong sa pagkain ng feeds para sana sa baboy. Pangatlong tanong, Kuya Dodong, tulad sa aming mga baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy, pari-pariho lang po ba ang epekto ng bulati sa baboy? Ang sagot po na nagmula ulit sa eksperto, tulad sa nabanggit ko kanina guys sa simula pa lang, iba't ibang klase ng bulati ang maaaring tumama sa baboy at ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang magdudulot ng masamang epekto sa iba't ibang paraan. Kagaya po sa tinatawag na large worms o ascaris, no? So sabi dito guys, ang infective egg ay napipisa sa bituka matapos makain ng baboy. Sumunod po, bubutasin daw nito ang bituka at tutuloy sa atay kung saan ang dinadaanan nito ay makikita bilang milk spots. Sumunod, tutuloy po ito sa baga kung saan magkakaroon ng problema o pulmonya ang baboy.
Mula naman sa baga, ito ay tutuloy sila sa trachea at malululon or malulunok patungo ulit sa bituka. Sa puntong iyan, diyan na sila magiging adult worms. Guys, bago ko makalimutan, ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyong lahat ha. Pasintabi lang po pala sa mga kumakain dyan na nanonood po sa aking video ngayon. So yung sumunod guys, yung sinasabing nodular worms. Ito ay bumabaon na sa bituka na nagkakaroon na ng nodules. Tapos nagpapabagal daw sa pagtunaw ng pagkain. Sa mga malalang kaso, ang inahing baboy ay namamayat or yung sinasabi or tinatawag na thin sow syndrome. Yung sumunod po ay yung salitang threadworms. Ito ay maliliit na bulati, kadalasan wala pang 1/4 pulgada. Tumutukoy sa breastfeeding at lumilipat sa biik sa panahon po ng lactating stage. Ito ay sanhi ng piglet scouring or yung pagtatai po ng biik sa unang 2 linggo na hindi kayang gamutin ng antibiotic ayon po sa eksperto. Dagdag pa ng eksperto, ang biik o baboy na hindi agad magamot sa pag-scouring niya ay maaari itong lumala at pwede rin siyang mawalan ng buhay mga kababayan, mga viewers dyan. Kaya kung may problema sa baboy, makipag-ugnayan kaagad sa veterinarian. Ito guys, ang sinasabi ding adult kidney worms. Ito ay sumusukat na humigit kumulang 2 pulgada ang haba. Ito ay madalas na matatagpuan sa paligid po ng kidney. Umaabot daw ito ng 100 o higit pa kung sila ay mangingitlog na lumalabas po kasama sa ihi. Marami pa po ang mga parasites na bagabag sa mabilis na paglaki ng mga alaga nating baboy, kaya mas maigi po kung tayo ay patuloy na magiging alerto palagi sa pagmamasid sa ating mga baboy kahit na tayo po ay baguhan pa lang sa pagiging small backyard hog raiser or kahit pa man na ikaw ay magaling na o veterano na sa pagiging hog raiser. Bonus tip for beginners: kung wala ka pong kontak na technician or veterinarian dyan sa inyo pong lugar, ay pwede ka pong lumapit sa mga friends mo o kakilala mong may alam kung ano ang dapat gawin sa baboy mo na may masamang karamdaman. Sa ulitin po, anumang brand ng pamurga ang gusto mong gamitin sa baboy mo, uugaliin pong basahin ang dosage at administration na nakalagay sa bawat sachet or bawat buti na ginawa ng eksperto. Tandaan din po natin na kapag sobra po ang dosage na nabigay sa baboy na hindi angkop sa edad niya, ay maaaring magdulot ng problema sa baboy natin gaya ng overdose. Makipag-communicate po sa iyong brand technician para sa karagdagang tulong. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. May 2 link po guys sa description para po sa mga gustong mag-direct order. Ako po guys si Dudong Villaran ang nagsasabing kumusta po ka-hog raisers ang iyong mga alagang baboy dyan. Subscribe for more upload. God bless po sa ating lahat.